Akpobay tayo ngayon, phase 2, clean and green safe Seren. Ayan mga guys nasa kampo ng sundalo tayo ngayon, Akpobay, Armed Forces of the Philippines Officers Village Association Inc. So ang destination natin ngayon ay sa Molobasia. Alright, so starting point natin sa may Akpobay, Taguig, Armed Forces of the Philippines. Alright, tuloy-tuloy tayo dito sa may Diego Silang. Alright, kampo ito ng sundalo. So tatagos tayo ng service road bound to SLEX and then EDSA going to Molobasia all the way. Alright, so ngayon ay January, payday, January 29, 2024. Bukas ay payday na sa mga magsasweldo bukas. Well, congratulations dahil kayo ang maswerte at kayo ay may ambag sa bansang Pilipinas. Sa ekonomiya ng ating bansa, kayo ay may ambag dahil kayo ay may trabaho. Alright? Sa mga nagtatrabaho dyan, pinagpala kayo. Dahil marami sa ating mga kababayan ang walang trabaho. Tawid na muna. Tawidin muna natin yan. Tatawid na siya. Alright. Tawid ka na. Ay, hirap na pala yan. Pwede pala siyang tumawad kahit hindi marag tayo. Anyway mga guys sa mga nagtatrabaho dyan, napakaswerte nyo. Pinagpala kayo, tayong kayong pinagpala dahil kayo ay may mga trabaho. Katulad ko, may trabaho tayong lahat. Tayo dapat masaya dahil tayo nakakatulong sa ating pamilya, nakakatulong sa ating ekonomiya ng ating bansa. May ambag tayo sa bansang Pilipinas kapag tayo ay may trabaho. Dahil tayo kumikita, ginagastos natin yan sa loob ng ating bansa. So malaking bagay ang paggasta ng ating pananalapi sa ating sariling bansa. Okay. So babaybayin natin itong Diego Silang. Lalabas tayo sa may service road ng South Luzon Expressway. Uy, ano yun? At syempre, mag-update na naman tayo ng lagay ng trapiko sa iba't ibang lansangan na ating tatahakin bound to Molobasia. Well, Pasay City yung Molobasia. So tayo naman ngayon ay nasa Taguig City. Alright. So makikita nyo ang aking dadaanan. Kung ito ba ay ma-traffic, ayan, ma-familiarize kayo. Kung kayo man ay tatahak sa aking kalsadang binabaybay, well, magiging familiar kayo kasi sasabihin nyo, si Philippine Traffic, dyan yan dumadaan. So, nung nagkataon na dumaan siya dyan, hindi naman traffic. So, gagamitin natin yan, hindi pala traffic. Well, kung mga moment naman na napanood nyo na ma-traffic ang aking dinadaanan, ay medyo, teka lang, tansyahin muna natin, baka mamaya, ma-traffic nga dyan, di ba? Kasi nung dumaan sa EDSA si Philippine Traffic, medyo may build up. Alright, so EDSA talaga mga guys, expect mo na yan, no? So i-ano na natin yan talaga na given na yan in a usual moment na ang EDSA ay kasama na sa ating pamumuhay na bilang isa sa pinaka-busiest road in the Philippines. Number 1 yun, Number 1 ang EDSA, number 1 road in the Philippines, right? Pinaka-busy kalsada yan. Sige, saan man kayo pumunta, EDSA, hindi talaga yan makakalimutan ng mga Pilipino dahil nga sa sobrang traffic yan. Dahil kahit na mga motorista, alam nila, kahit na alam ng motorista na yun ay ma-traffic, pero dyan pa rin sila dumadaan. Kasi nga, main thorough yun Kung pupunta ka ng Valenzuela, mag-EDSA ka. Kung pupunta ka ng Malabon, mag-EDSA ka. Kung pupunta ka ng Caloocan, maaaring mag-EDSA ka kasi dalawa ang side ng north and south ang parte ng Caloocan. Alright? So kung pupunta ka naman sa may bandang Maynila, mag-EDSA pa din. Di ba? So ikaw tricycle, kung mabagal ka din naman yung takbo mo, baka pwede namang tumabi-tabi ka. Di ba? Hindi mo ba naisip na may sasakyan sa likod mo? At ako yun. Anyway, approaching na tayo sa isa pang gate ng Akpobay, Diego Silang. Well, ito talaga, dito traffic. Well, magkakaroon ng isang dilubyong pangyayari
Ayan, kung sakaling ito ay matraffic, wala naman tumatagos dito, exclusive ito mga sundalo, mga nakatira dyan sa loob, sundalo. Lalabas na ako. Tingnan natin si sir. Sir! Pag may lumabas, sir, magsalot ka. Sir, salot. Salot, sir. Sir, salot, sir, Ayun. Diba? Sabi sa inyo salot yan salot ka, sir, diba? Lalabas na tayo dito. Sa service road. Buti, nagkataon, walang eroplanong liman. Ayun toll plaza Huwag tayo dyan sa toll plaza. May bayad dyan, wala tayong pang bayad dyan. Dito na yung service road. Pagkatapos nyan, TESDA, nandito ang main office ng TESDA. Hindi nyo pa alam, sa service road sa may Takiga, is service road. TESDA. Ayan ang main ng TESDA compound. Ang laki-laki ng compound ng TESDA, no? Kayo, TESDA? Mag-spread out kayo ng inyong mga technical course dyan. Para naman maraming Pilipino ang makinabang. TESDA, TESDA. Para maraming mga Pilipino ang makinabang sa inyong programa at maraming makapagtrabaho para makapag-ambag sa ekonomiya ng bansa. Ganun lang talaga, TESDA, Kaya kailangan kayo dyan. Ito, counterflow yan, ayos, pwede naman kayong mag-U-turn din sa kabila. Ba't dito kayo dumadaan? Mali yun. Wrong practices yan. Ako bypass this way. Wrong practices yun, mga nagka-counterflow. Anyway, magtatagos na ako dyan sa may Riles. Anong station ito ng Riles? Nichols station yan, ng Nichols station ng Philippine National Railways. Itong aking tatawiran, Yun. Alright. Yun, papuntang Alabang yung bus niya, Alabang. Ayos, mga lusot niya. Huwag niyo akong sagihin, Te, huwag mo sagihin, te, Te, huwag mo sagihin, Huwag mo akong sagihin. Kasi, baka mamaya, pag sinagi mo ako, ewan ko lang sa'yo, huwag mo sagihin. Kasi nangahabol talaga ako ng mga motorcycle riders na alam mo yon, yung mga motorcycle riders na mga nananagi. Nahabol ko yun. Hanggat sa magkahabulan kami, kaya diretso na kayo para makatawid din ako. Papasok na ako sa may South Luzon Express. Sir, okay lang ba yan? Okay naman daw. Nichols Station, PNR, Philippine National Railways. Uy, tumuwi si Subaru. Sige, tawid ka na, sir. Okay naman yan. Pagtawid mo, dito lang ako sa kabila banda, kanan na. Alright. Uy, meron pa pala sa taas, Uy, may nakabuntot sa akin na pulis. Nakabuntot. Sir, sige, mauna ka na, sir. Sir, Ayaw mo na ako, sir, bubuntot na lang ako sa'yo. Okay? Alright daw. Ayos. So, after yan, kapag, magmamadali si Pajero, Pajero! Wow, Mitsubishi Pajero, bilis-bilis mo, Magmamadali ka yata, matatay ka yata. May overtake sa akin na bus. May overtake. Siyempre, nagpaparaya tayo. Sige, sir, mauna ka na, mag-overtake ka na. Alam mo nang paparaya ako, okay lang. Mauna ka na. Diba? Unang overtake, nag-overtake si BBL Trans. Santa Rosa Lotto ng kanyang rota. So, pinauna ko na siya. Dahil ako naman siyempre smooth driving lang tayo, defensive driver tayo, South Luzon Expressway bound to EDSA, Epifanio de los Santos Avenue, going to Pasay, Mall of Asia. Alright. Yan. So, magbubuntot lang tayo dito sa mga mabibilis na masasakyan. Dahil slow down lang tayo, mabagal lang tayo magpatakbo, mabagal lang tayo magmaneho. Tamang 120 lang ang ating takbo, wag na tayo mag 140, wag na tayo mag 150, 120 lang para ayos naman. Diba? Para hindi naman tayo mag masyadong matulin, 120 lang. Yun, matulin yung mga motor Pero habulin natin yan. Dito na tayo, basta dito na tayo, stay na tayo dito sa left, sa overtaking lane tayo. Dahil ang overtaking lane ay mga matutulin. Siyempre kasama din tayo sa mga matutulin na nagmamaneho. Manila to Cubao. Alright. Sige, dyan kayo sa kanan, ako sa kaliwa lang ako. Ayan, kasi alam niyo kung bakit nasa kaliwa ako? Siyempre, magle-left turn na ako sa EDSA Diba? Nandiyan sa unahan ng EDSA diba? Baka naman kasi magagalit yung ating mga viewers dyan na talagang masugid na nagsusubaybay sa ating mga palabas at pag-uulat na lagay ng trapiko, sasabihin nga, bakit nasa overtaking lane ka?
left lane is always a overtaking lane. Well, andito nga ako sa overtaking lane kasi nga papakaliwa na ako eh, di ba? Kung mag-occupy ako ng second lane, matakpan ako dyan mamaya, di ba? Okay, BBL, sabi ko naman sa BBL, mahahabol kita eh. Tumatakbo ka lang ng 110 ako 120 ako, kaya talagang mahahabol kita. Kayo dyan mag-u-turn, ako naman ay dito ako sa left turn, no? Yan, U-turn. Oy, truck! Wag mong gagawin. Mapapasama ka lang. Ako muna. Kakaliwa na ako ng EDSA. Ano ko ba naman, no? EDSA na yan eh. EDSA na. EDSA. Sa ilalim. EDSA ilalim ang aking... Oy, hulihin nyo kung yun ay nagkakamali. Pero kung wala namang kasalanan, MPCO. Huwag mo namang hulihin. Kung wala din namang kasalanan, Makati pala yun Makati Parking Service Office. Huli kayo? O ganun Kung hindi naman kayo deputize, huwag kayong manghuli. Kasi masama yan. Masama ang nanguhuli na hindi kayo deputize, manghuli kayo. Inayos ko lang yung charger. Masyado naman kayo maligalig lang talaga ang ating camera, no? Kasi nga, what do you call this for this matter, nag-charge tayo ng ating phone while we are taking a video so that we can make it a beautiful spot, beautiful view, and capture the best moment kung tayo ay full charge. Alright, ikaw boss, anong pangalan nito? Si Jamil, yung boss. Pwede ba ako makapag-overtake sa iyo? Pwede ba? Dito na lang ako. Dito na ako. Sana naman, alam nyo mga motorista bawat tayo mga motorista, lagi tayo nananalangin na hindi tayo mahuli sa bawat lansangan ng ating tinatahak. Dahil sa bawat lugar na ating pupuntahan, mayroong mga enforcer, mga local government unit na which is meron silang mga enforcers na deputize para to serve the traffic, to at ease the traffic. But then sila ay nanghuli para madisiplina ang ibang mga motorista para hindi na violate. But the main purpose of apprehending the motorist is to gain ticket and to gain money. Alright, kapag tinubos yun, magiging pera yun So instant may porsyento ang mga enforcer na mga nag-apprehend ng mga motorista na nagkaroon ng violation. The more na maraming ang violation ng mga motorista, mas masaya ang mga enforcer. Dahil para na rin silang, para na rin alam mo yung gripo ng tubig. So para na rin silang may yung pera na bumubuhos, tuloy-tuloy na sa pagbuhos dahil sila ay maraming nahuhuli. Kaya mag-ingat tayo mga motorista. Huwag nating hayaan na ang mga enforcer na yan ay magkaroon ng gatasan. At tayo ang magiging gatasan noon. At tayo ay magbabayad ng mga ating na kumpiskang ticket. Babayad tayo doon para maitubos ang ating lisensya dahil sa ating mga violation. Dadami ang pera nila samantalang tayo ilang araw nating tatrabahuin yan para maipon natin ang pambayad dyan sa ating lisensyang nahuli. Kaya tayo ay magiging dapat maingat sa lahat ng pagkakataon para sayang ang pera. Naghihirap tayo sa araw-araw, minsan napapagalitan pa tayo ng ating mga amo, basta-basta na lang tayong huhulihin. Kaya mag-ingat, doble ingat okay? So mga motorista, Cavite, Batangas itong bus na ito. Ang kanyang rota ay Cavite, Batangas. Magkadikit lang naman yan Cavite, Laguna, Batangas okay? Dikitam? Parang hindi nyo lang namamalayan, nandito na tayo sa Pasay City, Philippines. Pasay City na, kaganina lang kaka-start lang natin mag-biyahe, galing tayo sa Taguig. Ngayon, nandito na tayo sa sa may Pasay City. Walang bilis lang, Dito lang talaga nagkakaroon ng congestion dahil mayroong stoplight sa unahan. At the same time, ito ay narrow, narrow sa taas, dumadaan dyan ang flyover yan, dumadaan dyan ang tren, alright, ang MRT dumadaan dyan. Kaya dito sa ilalim medyo parang 3 lanes lang ito lumalabas. So yung 3 lanes na yan marami pang volume sa sasakyan.
kaya tayo ay mabagal. Ayan. Pasay na ito Naiya Extra mo westbound ramp Aurora Boulevard from EDSA for Terminals Coastal Road Makapagalan Entertainment City opening soon. Naka-open na nga huli na lang balita. Sasakay kayo? Sige, dandaan lang. Kuya, sige, sakay na kayo. Okay. Ito taxi, sige, tawid ka na. Buti na lang, mabait ako. Hindi ako mabait. Presyo ng produktong petrolyo sa may fuel, 58 lang ang kanilang premium gas. Ang kanilang unleaded naman ay 57 at ang kanilang diesel naman ay 54 Uno Fuel gasoline station dito sa may Taft Avenue. Alright, Pasay City, Philippines. Murang-mura ang presyo ng gasolina nila. Kayo kung dadaan kayo dyan sa may Uno Fuel sa may Pasay, well, magpagas na kayo. Baka mamaya ma-overshoot pa kayo at makaligtaan yung gasolina ng inyong sasakyan, wala na pala kayong gasolina. Well, alright, so pagas na. Aba, i-full tank nyo na yan. EDSA Carousel ang ating katabi ngayong sasakyan. Carousel. Well, malapit na nga tayo sa may Mall of Asia. Pupunta ako sa may IKEA. Ang ibang bansa yan Huwag nyo naman akong sagiin kasi nag-iingat nga ako para ayoko ma-involve sa mga sagi-sagian Kaya dapat huwag nyo rin akong sagiin, okay? Yan, huwag nyo akong sagiin. Tramo. Sir, ayos lang ba kayo dyan? May dumadaan sa inyo na bus yan? Meron naman. Ayun, tramo. Yung minto ka, sa Carousel, tramo. Aba, may sasakay Kayo, tumidiretso kayo Tramo, Barangay 118 Pasay City, Philippines. Yun ang tren na may dumating approaching na Taft Avenue. Pakicheck ko lang yung gamit dyan sa may MRT dahil ang sikat na sikat dyan ang sikat na sikat dyan na lagi mo kang bibig ng announcer dyan sa loob ng tren ay mandurukot. Sir, mainit ba dyan? Dito ka, lumipat ka dito. Lipat ka dito kung kayo naiinitan Metro Point approaching Metro Point and Kabayan. Kabayan! Maganda na yung hotel nyo. Napakaganda na ngayon Sumikat ang hotel nyo Kabayan Hotel. Maganda Metro Point na tayo sa Taft. Yan ang dumating na tren Sumakay na kayo sa tren para mabilis. Okay? Walang traffic yun sa tren palis na ang tren. Palis na ang tren. Nakasakay na ba ang lahat? Baka kayo makalimutan sakay na at marami pa tayong dadaan ng mga istasyon 13 station yung dadaanan ng Metro Rail Transit Philippine Train System. Alright, 13 istasyon ang binubuo. Basta kapag makita kayo ng MRT Blue Line kayo ay nasa EDSA. Alright, hindi kayo never magkakamali kapag nakita niyo yung blue na MRT. Alright, blue line, blue na tren. Nasa MRT nga kayo. Hindi kayo nagkakamali, ay nasa EDSA kayo niyan. Alright, so kung nakita naman kayo ng dilaw na tren, well, maaaring nasa Monumento ka, nasa Baclaran ka, nasa Taft. Alright, depende sa iyong lokasyon. Alright. Tatawid na nga tayo sa may Taft Avenue at corner ng EDSA. Howard Taft. Taxi! Ano ba? Padaanin mo naman ako. Ayan ang Taft Avenue Station.
O yan, sa elevator, pwede kayong gumamit kung kayo ay mga senior, PWD, may mga dalang bata, pwede kayo dyan. Alright? Ma! O, ma! Malibay Pasay, ma. Alam niyo yung ma. O, baka ma-chimpuan natin na dadaan dyan ng tren, oy. Bago ako matawid, baka may dumaan man lang na tren dyan, oh. Sana ay dumaan man lang na tren, oh. Oh, left and right dyan, oh. Uy, tren, dumaan ka naman. Ano ba naman yan? You're so very disappointing. Pagka nandito ako, dapat dumadaan kayo. Para ma-chimpuan lang natin, ha. Uy, daan na! Wala talaga, hindi talaga nakikinig sa akin, eh. Wala na nga kayo. Hindi nakikinig. Dapat tumatawid kayo. Sunod, ha. Pag tumawid ako, dapat may dumadaan kayo dyan, ha. Oh, kitam? Saka kayo tatawid kapag nakalampas na ako. Oy, adventure! Ito, Nissan Urban. Please, overtake sa akin, ha. Ross Boulevard, Bakaran. Ross Boulevard, Manila. Ay, nahuli. Huli kayo. Gayahin nyo ako, hindi ako magpapahuli. Hindi na ako mahuhuli. Iba to, boy. Iba to. Iba talaga. Ayan. Oh, ayan. Taxi, overtake na. Overtake. Diba? Nag-overtake nga. Naniwala sinasabi ko. Ayun, Heritage Hotel. Dapat kasi hindi kayo nagpapangalan ng Heritage. May kapangalan kasi. Pwede kayo mag-under renovation. Ayun, Heritage Hotel. Oh. Palitan yung pangalan para gumanda. Double Dragon na sunod na Heritage. Napakagandang hotel yung Heritage. Ayan. The Heritage Hotel. Napakagandang hotel. Pero dapat hindi kayo napalitan yung pangalan niya, na. Okay ba? Padiretso na tayo habang na-stop tayo ngayon. Stop muna tayo dito. Okay, maghintay muna tayo just a moment para approaching tayo ng nasa flyover kayo, ha? Sige lang, flyover kayo, ha? Okay, sige lang. Ba, bilis ng movie nyo dyan, ha? Double Dragon Mall yan, ha? Approaching na tayo sa Double Dragon Mall. Okay, sige. Ayos lang ka dyan, nasa flyover kayo. Kami naman, dito kami, oh. Ayan, Heritage Hotel. Heritage. Kitang-kita. Kayo panis. Ba't ka ba nalalaglagan? Buti pa sila moving. Kami rin, maya moving na kami after how many seconds? 1 minute muna, maghintay muna tayo 1 minute. 1 minute. Ang ganda ng panahon. Sumisikat si Haring Araw. Kaya walang ulan. Ngayong araw ng Lunes, flyover. Yahoo! Oh, nandito na tayo. Approaching na tayo. Oh, pagka after dito, guys, ha? After ng Ross Boulevard, EDSA extension na ito. EDSA extension kasi papuntang Malubay na extension na yan. EDSA extension na yan. Okay? Yan, Double Dragon, oh. Ang may-ari ng Double Dragon na yan, well, salamat nga para sa inyong panonood. Double Dragon, the owner of the Double Dragon is the owner of the combination of the owner of Mang Inasal Restaurant, Mang Inasal Fast Food, and the owner of the Jollibee. Alright? Jollibee Philippines. And Double Dragon Plaza. That combination of the two businessmen. Alright?
That was it called Double Dragon. Combined power of the two businessmen. Uniqlo. So paano, may ginagawa na ng panibagong building dyan Ano yan, hotel? Katabi ng 101, Hotel 101? Ha? Anong pangalan ng hotel na yan? Okay, so bye-bye na lang natin yan. Ang importante, nasa Double Dragon tayo, okay? Alright, so paano? Maraming salamat sa inyong pagantabay. Simula pa nung kaganina nasa Taguig tayo. Hanggang ngayon ay nandito na tayo sa may Pasay City. Nandito pa rin kayo nanonood, nag-antabay sa aking ulit ang lagay ng trapiko. Maraming salamat. ABS-CBN, GMA, PTV4, TV5. Ayan maraming salamat sa inyong panonood at sa lahat ng nanonood sa aking channel, yung mga kaibigan ko dyan buong Pilipinas at sa buong mundo. Siyempre marami tayong mga kaibigan na nanonood We have a lot of friends outside the country, Philippines, just like here in Nova Scotia, Canada. The best examples, my friends, there is Sir Kylie Simons. Alright? Sir Kylie Simons, how are you? I want to hear your beautiful voice someday, and then you can open up your voice and to share the story, to share about something, what's happening there in Nova Scotia, Canada, and the story, what's happening there every time you go to the ocean. It's like that with your beautiful vessels, your beautiful boat. Just tell us a story, alright? We want to hear your voice, okay, Sir Kylie Simons. And my friends, Sir Kid Tambay Nabarino, okay? Shout out to all of you, Sir Marty Channel, Sir Mel's TV, and the rest of my friends, Ma'am Tata Joanne, Alan Kiobi Official, Felix Ariola Channel. Sino ba ang ating mga kaibigan dyan, Okay? So, thank you as well. You're listening to my channel. And have a good day to all of you. Alright? Until next time, see you, Motivation. This is a Motivation. Until next time. Motivation. Bike friendly motivation. All right.